Kunin mo muna yung rules Sige. of war. Barakallahu fik. Rules of war, Qawaid al-Harb. The rules of international law regulate the relations between belligerent states, although such states often fail to adhere strictly to these regulations, provide a framework governing the commencement of war and the formal process of declaration, the types of weapons permitted and those prohibited, the limitations to be observed during military operations, such as the human treatment of prisoners of war and the wounded, and the prohibition against targeting schools, institutes, universities, hospitals, and sources of drinking water, the relationship between civilians in occupied territories and the occupying forces, the procedures of negotiation during warfare, the means of terminating war, including armistice, peace, treaty, surrender, or defeat, the consequences of war, such as the suspension of diplomatic relations and the abrogation of treaties. Thus, these rules regulate all relations between belligerent states, and for this reason they are termed the law of war. Jazakillah khairan, Sister Fatima. Barakallahu fik. Naam. Okay, yun po yung kawaidul harb. Oh, mga alituntunin ng digmaan or in English, rules of war. Masya Allah, may tatlo po tayong language, no? Filipino, English, and Arabic. Alhamdulillah. Kawaidul harb, rules of war. Mga alituntunin ng digmaan ay bahagi ng international law na nagtatakda kung paano dapat isagawa ang digmaan upang maiwasan ang lubos na kalupitan. Anong saklaw nito? Ang saklaw nito ang simula ng digmaan, paraan ng pagdideklara at kung anong armas ang pinahihintulutan o ipinagbabawal. No? The commandments of war and the formal process of declaration. For example, no? Saklaw nito ang simula, no? Saklaw nito ang simula ng digmaan, paraan ng pagdideklara at kung anong armas ang pinahihintulutan o ipinagbabawal. Ano ang pinagbabawal? Ano yung pinagbabawal na during war na hindi gamitin? Nuclear? Nuclear? Nuclear. Oo. Nuclear? Aha. Okay, yun po. Bawal yun. No? Nuclear weapon or chemical warfare, nuclear and chemical warfare, bawal po yan. No? Ipinagbabawal yan. Kaya dito sa rules of war, meron po silang kawaid, meron po silang alituntunin, no? Mga alituntunin ng digmaan. Hindi lahat pwede kang gumamit. Naglalaman din ito ng mga limitasyon sa operasyong militar, particular sa pagtrato sa mga bihag, prisoners of war, mga sugatan at mga sibilyan na sakop sa teritoryo. Okay, tumutukoy rin ito sa negosyasyon sa panahon ng digmaan. Meron pong tumutukoy rin ito po sa negosyasyon, yung discuss natin kanina, sabi ni Sister Fatima. Nung tumutukoy rin ito sa negosasyon sa panahon ng digmaan at mga paraan ng pagtatapos ng labanan. Tumutukoy po rin ito sa negosasyon sa panahon ng digmaan at ang mga paraan ng pagtatapos ng labanan gaya ng ceasefire sila, kasunduan sa kapayapaan, pagsuko at pagkatalo. For example, no? So anong halimbawa niyan? Pagbabawal po sa armas, aplikasyon natin sa application ng halimbawa, pagbabawal sa armas. Anong armas yun? Yung ang paggamit ng chemical weapons, sabi ni Yusuf, no? Ang paggamit ng chemical weapons ay ipinagbabawal sa ilalim ng Geneva Conventions. Anong article sa Geneva Conventions? Kaya pwede nyo i-search na yon. Anong article, no? Ang paggamit po ng chemical weapons ay pinagbabawal sa ilalim ng Geneva Conventions. Saan ang Geneva? Okay.
Protection. Opo. Pangalawa, protection sa sibilyan. Hindi maaring bombahin ang mga ospital. Hindi maaring bombahin ang mga hospital at paaralan kahit nasa loob ng lugar ng labanan. Bawal yan sa international law. International public law, mamno. No? Pangatlo, pagtrato sa bihag. No? Ang mga sundalong nahuli ay dapat tratuhin ng makatao, hindi pinarurusahan o pinapahihirapan. Okay, pagwawakas ng digmaan. Halimbawa, ang Armistice Agreement noon Korean War ay isang uri ng tigil putukan, no? Sa agreement ng Korean War, so between the North and South. Okay. Ang batas po ng digmaan, ang rules of war or kawaidul harb. Ang batas ng digmaan na ito ay anong tawag dito? Ang batas ng digmaan ay tinatawag ding ano pangalan? Meron pong ito subject kayo kung kinuha niyo yung diplomacy and international law na bachelor's degree natin, meron kayong subject nito. No? Ang batas ng digmaan ay tinatawag ding international humanitarian law. International humanitarian law. So, merong silang sa international law, meron silang subject na ganyan. Pero walang doon. Walang ano yan? Nag-register. Pero ito ay ang batas ng digmaan, no? Ang rules of war ay tinatawag ding international humanitarian law. Bakit kaya tinatawag na international humanitarian law? Okay, next time lang yan. Layunin po nito ang limitahan ang pinsala ng digmaan at protektahan ang mga inosenteng tao. Bagamat maraming bansa ang hindi laging tumatalima rito sa aktwal na digmaan, nanatili itong pamantayang dapat sundin po. Ang mga paglabag nito ay tinatawag na ano? War crime. Sa mga krimen sa digmaan. Ang mga paglalabag nito ay tinatawag na war crime ang krimen sa digmaan. So, anong kaso niyan? War of crime. No, war crimes 'yan, yung ginagawa. No, tinatawag na ang paglabag dito ay tinatawag na war crimes, mga krimen sa digmaan. Bimana ya ikhwani wa akhawati na ang kawaidul harb, ang rules of war ay nagtatakda ng mga alituntunin kung paano isinasagawa ang digmaan. Kung paano sinasagawa ang digmaan, sumasaklaw ito mula sa simula ng digmaan, paggamit ng armas, pagtrato sa bihag at sibilyan hanggang sa pagtatapos ng digmaan. Layunin nitong protektahan ang karapatan ng tao kahit sa panahon ng digmaan. Kilala ito bilang law of war. Law of war o international humanitarian law. Barakallahu fikum wa hakada. Tafaddalu. Comment kayo in 2 minutes. Do you have a comment? تعليقات أو الاديشنال إضافة تفضلوا. Sister Fatima, maybe you have additional in 2 minutes. Barakallahu fiik. Kulasa, Doc. Naam. Khulasa. Bismillah. So we talk about yung Awaid al-Salam, Foundation of International Public Law, layunin ay kapayapaan, law of peace. Ang Kawaid al-Harb ay law of war, bahagi ng international law as to how to i-operate ang war, simula kung paano i-declare ang war, and ano yung allowed and not allowed na mga weapons, pinagbabawal ang mga nuclear weapons and chemical weapons, with limitations as to how to treat the prisoners, negotiations with not to bomb schools, hospitals, and ang pagtrato sa mga prisoners should be parehas or
Batas ng Digmaan, also known as International Humanitarian Law. Ang layunin ay malimit ang pinsala ng digmaan. Ang pagbabag nito ay tinatawag na war crimes. Naam. Ito nagtatakda ng how to paano sinasagawa ang war hanggang sa pagtatapos ng digmaan. That's all. Barakallahu fik. Mumtaz, Sister Fatima. Jazakillah. Ay, khair. Okay, patuloy tayo. Kayo na lang basahin kasi kailangan maubos natin yung hanggang source of law. Inshallah. We have 30 minutes. Inshallah, no? Barakallahu fikum. Basahin lang ninyo. Nandiyan sa harapan ninyo, rules of neutrality, kawaid al-hiyab,